Kabanata 41, si Mr. Wolf ay may ilang kaalaman sa medisina, kaya't nag-alok siyang bisitahin ang ating ina at tingnan kung mayroon siyang anumang maitulong. Paliwanag ni Lily na namumula. Doktor ba siya? Parehong nagulat at natarante si Jared. Bilang kasamahan ni Lily, sekretarya dapat si Leon, bakit siya biglang inilarawan na parang siya ay isang doktor? Hindi ako isang doktor, ngunit mayroon akong mga medikal na kasanayan na ipinasa mula sa aking mga ninuno. Ngumiti si Leon at inilagay ang basket ng prutas sa kanyang kamay sa cabinet sa tabi ng hospital bed. Ang tanga mo naman eh. Sumimangot si Jared at diretsyong sinabi kay Lily, maraming profesional na doktor sa ospital, ngunit wala sa kaya nilang gamutin ang sakit ni nanay. Sa tingin mo ba ay may maidudulot na mabuti ang pagpapalam sa isang kwek-kwek? Mag-ingat ka sa pagsasalita, Jared. Paano ka naging bastos? Sinusubukan lang ni Mr. Wolf na maging mabait. Saway ni Lily sa sama ng loob at saka ngumiti ng paumanhin kay Leon. Mr. Wolf, ang aking kapatid ay walang alam at nagsasalita ng walang filter. Mangyaring huwag kunin ang kanyang mga salita sa puso. Huwag kang mag-alala tungkol dito. I understand where he's coming from, nakangiting sabi ni Leon. Ibinuka ni Jared ang kanyang bibig ngunit pinipigilan niyang magsalita ng anumang bagay sa labas ng kagandahang loob. Gayunpaman, hindi siya kumbinsido sa mga kakayahan ni Leon at nanatiling maingat sa lalaki. Batid niya na ang kanyang ate ay isang napakagandang babae na hindi nagkukulang sa manliligaw. Noong unang nagkasakit ang kanilang ina, ang ilan sa mga lalaking iyon ay nagtangkang mapalapit sa kanyang kapatid sa ilalim ng lahat ng uri ng pagkukunwari. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng malubhang pagdududa sa katapatan ni Leon sa kanyang kapatid at nadama na ginagamit lamang ng lalaki ang mga kasanayang medikal bilang isang palusot. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, kinailangang gampanan ni Jared ang responsibilidad na protektahan ang kanyang kapatid na babae mula sa panlilinlang ng masasamang lalaki. Pwede ko bang tingnan ang pulso mo, please? Umupo si Leon sa tabi ng hospital bed. Oo naman. Salamat, mahinang tumango si Serena. Nang marinig niya ang pag-uusap ni Leon, Lily, at Jared, nagpapasalamat pa rin siya sa kabaitan ni Leon. Kahit na hindi siya isang profesional na doktor, si Leon ay nagpatuloy sa pagkuha ng pulso ni Serena. Sa pagtukoy sa kaalamang medikal na ibinahagi sa kanyang isipan, mabilis niyang naunawaan ang isyu ni Serena. Ang kanyang spinal cord ang nasugatan dahil sa labis na pagtatrabaho, na humantong sa mga komplikasyon tulad ng pamamaga. Ang kondisyon ay hindi masyadong seryoso sa simula, ngunit ito ay lumala ng malaki dahil sa kakulangan ng panahon at epektibong paggamot sa panahon. Bilang resulta, maaaring mangyari ang pagkaparalisa anumang oras. Miss Cameron, pwede ko bang itanong kung alam mo kung anong gamot ang kadalasang iniinom ng nanay mo? Mayroon ka bang anumang mga reseta o anumang bagay na katulad? Gusto kong tingnan, si Leon ay hiniling. Meron naman ako sa kanila. Ang aking ina ay dumadaan sa ilang mga patak sa isang araw at umiinom ng ilang halamang gamot. Kinuha ni Lily ang reseta ng kanyang ina at isang maliit na bote ng mga halamang gamot, at pagkatapos ay ibinigay niya kay Leon. Mayroong parehong herbal na gamot at kumbensyonal na gamot na nakasulat sa reseta. Walang alam si Leon tungkol sa huli, ngunit nagawa niyang maunawaan ang mga epekto ng mga halamang gamot. Pagkatapos ay ibinuhos ni Leon ang ilan sa mga tuyong damo mula sa bote at inamoy ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo, mabilis niyang nakilala sila bilang ordinaryong mga halamang gamot na ginagamit upang pasiglahin ang panloob na enerhiya ng isang tao at magbigay ng sustansya sa dugo ng isang tao. Mula sa lahat ng mga palatandaan na nasa kamay, madaling mahulaan ni Leon na nakita ng ospital ang pinsala sa spinal cord ni Serena ngunit walang nakitang nakatagong komplikasyon. Ang halamang gamot na iniinom ni Serena araw-araw ay kapaki-pakinabang sa paggamot sa kanyang pinsala sa spinal cord ngunit walang gaanong gamit laban sa kanya mga komplikasyon. Sa mga termino ng mga karaniwang tao, ang gamot ay hindi humarap sa ugat na sanhi, na humantong sa kaunti o walang pagbuti sa kondisyon ni Serena, kahit na pagkatapos ng napakatagal. Masasabi ng isa na ang gamot ay nagpalala sa kanyang kondisyon.
Ano sa tingin mo ang kalagayan ng aking ina, Mr. Wolf? Kinakabahang tanong ni Lily. Medyo komplikado, at hindi ganoon kadali para sa akin na subukan at ipaliwanag. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang isyu sa kamay ay isang menor de edad lamang na problema sa pamamaga. Naniniwala ako na maibabalik niya ang kanyang kalusugan kung bibigyan ko siya ng ilang punto ng presyon na paggamot at painumin siya ng halamang gamot sa susunod na 2 araw, nakangiting pag-aaliw ni Leon. Ang paggamot na natanggap noon ni Serena ay nakakatulong sa kanyang paggaling sa spinal cord, at halos gumaling na ito. Ito ay ang mga sumunod na komplikasyon na naging dahilan upang maging mas nakakalito ang sitwasyon. Ang mga komplikasyong iyon ay hindi nagdulot ng malubhang problema kung sila ay magamot sa oras, ngunit magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung pinahihintulutang lumala. Sa pinakamabuti, siya ay paralisado. At mas malala, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kaya mo ba siyang pagalingin? Iyan ay magandang balita. Tuwang-tuwa si Lily. Noong una ay sinadya niyang subukan lang ang mga bagay nang hindi masyadong umaasa sa mga kasanayan ni Leon sa medisina, kaya nakagulat ito sa kanya nung sinabi ni Leon na pwede gumaling. Ang balita ay nagpasigla sa kanya tulad ng kanyang pagkagulat. Minor, sabi mo, mayroong isang grupo ng mga profesional na doktor sa ospital na ito na hindi makalapit sa pagpapagaling sa aking sakit ng nanay, at sinasabi mo sa amin na ito ay minor lamang. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari, Lily? Ang taong ito ay nagbubuga lang ng maraming toro. Huwag magpaloko sa kanya. Hinila ni Jared ang braso ni Lily at sinimangutan si Leon sa mga salita ni Leon na naging patunay na kailangan ni Jared para ipakita na ang lahat ay ginawang up with the sole purpose of winning over his sister. Well, nakabawi kaagad si Lily sa kanyang katinuan na parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Nauna nang ipinaalam sa kanya ng ospital na ang kanyang ina ay nagkaroon ng pinsala sa spinal cord, naganap na hindi naaayon sa sinasabi ni Leon sa pag-aangkin ng pamamaga. Si Leon ay isang baguhan lamang, at natural lamang sa kanya na maniwala sa ospital dahil sila ang may awtoridad sa paksa. Baka naman nagkamali ka ng paghusga, Mr. Wolf. Ang aking ina ay nahihirapan kahit na umupo ngayon. Hindi naman pwedeng maliit na problema lang, di ba? Si Lily ay nag-aalangan na tanong at nagsimulang mag-alinlangan sa medikal na kakayahan ni Leon. Pakiramdam niya ay wala siya sapat na kakayahan upang matukoy ang sakit ng kanyang ina. Hindi ako nagkamali ng paghusga. Kung sasabihin kong maaari itong pagalingin, ibig sabihin ay maaari itong pagalingin. Matigas na sabi ni Leon. Ganun ba? Pagkatapos ay maaari mong igarantiya na ikaw ay 100% na tiwala sa pagpapagaling ng sakit ng aking ina. Malamig na ngumiti si Jared. Siyempre hindi. Walang maglalakas loob na magbigay ng ganoong garantiya pagdating sa pagpapagaling ng sakit ng ibang tao. Ang sabi, ako ay hindi bababa sa 70% tiwala. Totoong sabi ni Leon. Kahit na ang isang tao ay dumanas ng pinakasimpleng sipon o lagnat, walang doktor ang maaaring 100% magtitiwala na ginagarantiyahan na ang karamdaman ay mapapagaling, lalo na kapag ito ay isang nakakalito na sakit na kinasasangkutan ng mga komplikasyon. Ang rate ng tagumpay na 70% ay walang alinlangan na isang napakataas na antas ng kumpiyansa. Nakikita ko, hindi pa ba iyon sapat na malinaw para sa iyo, Lily? Niloloko niya lang tayo, napangisi si Jared. Dahil itinuring na ni Leon na nagtatanim ng hindi tapat na intensyon, kinuha ni Jared ang antas ng kumpiyansa ni Leon na wala pang 100% na pareho ang ibig sabihin ng walang ganap na pagtitiwala sa pagpapagaling ng sakit. Minsan, si Leon ay nagpakain kay Lily mula sa kanyang palad, kaya niyang tumalon sa paligid ng apoy at gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang maiwasan ang pagkuha ng responsibilidad. Sinasabi ko ang totoo, Miss Cameron. I mean it when I say it's terrible. Kung hindi, nauna na ako at sinabi sa iyo na hindi. Walang dahilan para magsinungaling ako sa inyo. Hindi masyadong nasisiyahan si Leon. Inalok niya lang na gamutin si Serena dahil sa kabaitan, ngunit paulit-ulit na tanungin ni Jared ang kanyang mga kasanayang medikal. Walang sinuman, kahit isang taong may mabuting ugali na tulad niya,
ang magiging masaya sa paulit-ulit na pagdududa. Bumilis ang tibok ng puso ni Lily at agad siyang natauhan. Tama ang sinabi ni Leon sa kanyang opinyon, dahil tumulong siya sa kanila nang hindi umaasa ng anumang kapalit at hindi sakam para sa anumang kabayarang pera. Walang dahilan para gawin niya iyong kasinungalingan. Ang ward ay isang ordinaryong ward na may kabuuang 3 kama. Bukod kay Serena, 2 pang pasyente ang nakahiga sa 2 pang mga kama. Binata, nasusulat sa mga utos na, huwag kang magsisinungaling. Matagal nang naospital si Mrs. Cameron dito at wala sa mga may karanasang doktor dito na magagawa ang anumang bagay na magpapagaling sa kanya. Ikaw, sa kabilang banda, ay isang binata, at hindi ka rin isang propesyonal na doktor. Paano mo inaasahan na kayang pagalingin siya? Eksakto, huwag mag-claim na ikaw ay isang doktor dahil lamang sa natutunan mo ang ilang mga medikal na kasanayan. Sino ang haharap sa mga kahihinatnan kung may mali sa paggamot? Parehong umiling ang mga pasyente dahil wala sa kanila ang optimistiko tungkol sa mga kasanayang medikal ni Leon. Naghinala na si Jared sa lihim na motibo ni Leon, at nagsimulang magduda kay Leon pagkatapos marinig ang sinabi ng 2 pang mga pasyente. May point sila Lily, hindi natin maaaring ipagsapalaran ang buhay ni nanay. Pero, naniniwala si Lily kay Leon kanina, ngunit ngayong buhay ng kanyang ina ang pinag-uusapan, nahihirapan siyang hindi mag-alinlangan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na lang. Gayunpaman, nais kong ipahiwatig na kontrolado pa rin ang kalagayan ng iyong ina. Dapat kang maghanap ng paraan upang magamot siya sa lalong madaling panahon at huwag maghintay hanggang sa patuloy na kumalat ang mga komplikasyon at siya ay matatapos sa pagkaparalisado. Huli na para gumawa ng kahit ano pagkatapos noon. Napabuntong hininga si Leon. Medyo nalungkot siya at tumayo para umalis, gayunpaman, sa pag-iisip na ang buhay ni Serena ay nasa panganib pa rin ang nag-udyok sa kanya na mag-alok ng ilang may kinalamang mungkahi bago umalis. Huwag mo kaming subukang takutin. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa sinabi mo? Ngumisi si Jared. Well, naniniwala ako sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Lily bago tumango ng mariin. Hindi tulad ni Jared, naranasan niya kung paano siya iniligtas ni Leon sa kumpanya. At sa gayon ay nagkaroon siya ng higit na tiwala kay Leon bilang resulta. Naniniwala siya na hindi kailanman magsisinungaling ang isang taong may integridad na si Leon. So do I, mahinang sabi ni Serena habang pilit na inaangat ang kanyang katawan. Hindi siya masyadong naniniwala sa mga kasanayan ni Leon sa medikal, ngunit ang dami ng pera na ginugugol araw-araw sa kanya. Ang matagal na pagpapa-ospital ay isang mabigat na pasanin sa kanyang mga anak. Hindi na niya nakayanang guluhin pa sila at mas gugustuhin niyang bigyan ng pagkakataon si Leon. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong isang aksidente at binawian siya ng buhay, mapapalaya man lang nito sina Lily at Jared sa kanilang tungkulin sa kanya. Nay, Lily, kayong dalawa ba talaga? Agad na sinikap siya ni Jared na panghinaan ng loob. Gayunpaman, pinutol siya ni Lily bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Tama na, Jared, nakapagdesisyon na si inay. Tumingin si Lily kay Leon at buong katapatan na sinabi, nagkamali kami ng pagdududa sa iyong medikal na kakayahan kanina, Mr. Wolf. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. Iiwan ko ang aking ina sa iyong mga kamay na may kakayahan ngayon. Tatandaan namin magpakailanman ang iyong mabait na kilos kung ang iyong pagtrato ay matagumpay. Nang matapos magsalita si Lily, mahinang idinagdag ni Serena, Mr. Wolf, ito ang buhay ko, at magre-record ako para sabihin na okay lang kung hindi mo ako mapagaling. Sana hindi ka mabigatan kahit hindi mo ako mapagaling. Huwag mag-alala, lahat. Ipinapangako ko na susubukan ko ang aking makakaya. Ngumiti si Leon. Ang sinseridad ni Lily at Serena ang nagparamdam sa kanya na mas maginhawa. Pagkatapos ay dinidisimpekta ni Leon ang kanyang mga kamay at sinimulang gamutin si Serena na may pressure point treatment. Matapos manahin ang koleksyon ng mga medikal na kaalaman, alam niya na ang pangalan ng kanyang pressure point na paggamot. Ang sequence ay tinawag na 6 Points of Faith.
Ang 6 Points of Fate technique ay nangangailangan sa kanya na maglapat ng panloob na enerhiya sa mga pressure point, at muntik na siyang bumagsak mula sa pagkahapo kapag ginagamot si Elder Young dahil wala siyang panloob na enerhiya. Sa kanyang antas ng pagpipino na umabot sa unang antas ng panloob na pagpipino ng enerhiya, ang kanyang pananaw ay tiyak na magiging mas mahusay, kaya't pinapagana sa kanya upang gamitin ang 6 Points of Fate na may higit na kasanayan. Gayunpaman, napakababa pa rin ng antas ng kanyang pagpipino. May mga butil ng pawis sa kanyang noo at sa buong katawan niya at napagtagumpayan ang pagod habang ginagawa niya ang pressure point treatment. Sa pagkakataong iyon ay may narinig na yabag na papalapit sa kanila. Pumasok ang isang batang 27 o 28 taong gulang na lalaking doktor, na nakasuot ng puting Amerikana. Sumunod din sa kanya ang isang babaeng nurse at pareho nilang ginawa ang routine nilang pag-ikot sa kwarto. Ang paningin sa mga kamay ni Leon sa katawan ni Serena ay nagbigay ng isang malaking takot sa batang lalaking doktor. Agad siyang nagmadali at nagtanong, "Anong nangyayari, Lily? At anong ginagawa ng lalaking iyon?" "Hayaan mo akong magpaliwanag, Bowden. Si Mr. Wolf dito ay isang kasamahan mula sa aking kumpanya. Mayroon siyang kaunting kaalaman sa medisina, kaya, he's giving my mom some pressure point treatment," maikling paliwanag ni Lily. Ang pangalan ng batang lalaking doktor ay si Bowden Suffield. Siya ang attending doctor ni Serena at kapitbahay ni Lily. Nang magkasakit si Serena, agad na pinuntahan ni Lily si Bowden para humingi ng tulong, at sa tulong niya ay naging matagumpay si Serena na ipinasok sa ospital para sa paggamot. "Siya ang kasamahan mo." Ito ay katawa-tawa. Paano niya basta-basta na lang gagamutan si Tita Serena gayong hindi naman siya doktor? Galit na galit si Bowden at inabot niya ang mga kamay ni Leon sa katawan ni Serena. "Kung hindi mo siya tatanggalin ngayon, huwag mo akong hawakan." Hindi ko maalis ang aking mga kamay sa kanya sa isang kapritsyo habang siya ay tumatanggap ng paggamot. Nagawa ni Leon na pigilan si Bowden sa paghawak sa kanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng posture ng kanyang katawan at pagtatanggol sa sarili. "Tumigil ka." Si Tita Serena ay dumaranas ng pinsala sa spinal cord. Siya ay halos ganap na gumaling ngayon pagkatapos magamot ng ilang sandali, ngunit ang iyong walang pinipiling pamamaraan ay maaaring maging sanhi ng paglala ng kanyang sakit, na maaaring humantong sa pagkalumpo ng buong katawan. "Kakayanin mo bang pasanin kung gayon ang kahihinatnan?" Galit na galit si Bowden. Sinubukan niyang agawin ang kamay ni Leon ngunit hindi ito nagtagumpay. "Ano, ganoon ba kalubha ang mga kahihinatnan, Bowden?" Nagulat sina Lily at Jared, lalo na si Jared dahil sa simula pa lang ay hindi siya naniwala sa medical skills ni Leon. Siya ay mas nag-aalala kaysa dati pagkatapos malaman na ang mga random na paggamot ay maaaring magdulot ng paralysis. "Oo naman, huwag ka lang tumayo dyan. Tulungan mo akong alisin ang mga kamay niya kay Tita Serena at kaladkarin siya palayo." Galit na sigaw ni Bowden. Ang sinabi ni Bowden ay tila gumising kay Jared mula sa isang panaginip. Dahil si Bowden ay kapitbahay niya at isang propesyonal na doktor, napag-isip-isip niya na mas maniniwala si Jared kay Bowden. Dahil dito, inabot niya at agad na sinubukang hilahin ang kay Leon na kamay palayo. "Sabi ko wag mo akong hawakan." Isang gulat na Leon at agad na hinampas ang kamay ni Jared. Galit na galit si Jared at gusto niyang pag-ibayuhin ang kanyang mga pagsisikap, ngunit hinila ni Lily ang kanyang braso ng bigla. "Huwag kang mapusok, Jared. Let him do his thing and we'll see the result once he's done," nag-aalangan na pakiusap ni Lily. Kahit siya ay nagtiwala sa katotohanan ni Bowden na pahayag, ang tiwala niya kay Leon ay higit na higit dahil kung paano niya siya iniligtas. "Baliw ka ba?" Nagsisinungaling siya. "Paano ka pa maniniwala sa kanya?" Nagalit si Jared at pinandilatan si Leon. "Diyan ka, pupunta ako na bayaran mo kung may nangyari sa nanay ko." "Relax, magiging okay lang ang nanay mo." Siya ay, pagtitiwala ni Leon. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari bago niya natapos ang pagsasalita. Blig, blah-org. Ang mga pisngi ni Serena ay naging abnormal na pula, at bigla siyang samandal sa isang gilid ng kama upang samuka ng ilang subo ng purplish at itim na dugo.
Ito ay tunay na nakakagulat na paningin. Nanay, anong nangyari sa'yo? Namutla sa takot sina Lily at Jared at nagmadaling umakyat sa kama. Ito ay masama. Ito ay masama. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo binibigyan ang mga pasyente ng quack treatment. Kabanata 45. Namumula siguro ang pisngi ni Tita Serena dahil siya ay nagkakaroon na nagpapakita ng kanyang huling hininga bago mamatay. Nanganganib ang kanyang buhay ngayon, at maaaring hindi niya ito magawa kahit na bumaba ang mga anghel mula sa langit at pagpalain siya. Umiling si Bowden, na nakatingin kay Leon na may masamang tingin. Ano? Nagulat sina Lily at Jared sa kanyang sinabi, at biglang tumayo si Jared na may nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Kasalanan mo ang lahat, Wolf. Pagbabayaran kita sa pagpatay sa aking ina. Umungol si Jared na parang nawala ng malay at sinuntok si Leon sa mukha ng walang pagdadalawang isip. Nagulat si Leon at nakatanggap ng direktang tama sa kanyang mata. Miss Fent, kailangan kong ipaalam mo ito kaagad sa direktor ng ospital. Hayaan siyang gumawa ng mga paghahanda upang iligtas ang ating pasyente. At habang ginagawa mo ito, mangyaring magpadala ng ilang security guard dito. Kailangan nating arestuhin ang batang ito dahil sa pagpapabaya at pagtrato sa mga pasyente at ibigay siya sa mga pulis. Nilingon ni Bowden ang kanyang ulo at inutusan ang babaeng nurse sa kanyang likuran, na tumango at umalis kaagad. Bakit? Bakit naging ganito? Ibinagsak ni Lily ang sarili sa gilid ng kama. Nangingilid ang luha at siya ay humihikbi na parang wala ng bukas. Tinakpan ni Leon ang namamagang mata at inayos ang sarili bago galit na galit, tumigil ka, Jared. Ang naranasan ng nanay mo ay normal. Matapos maranasan ito noon kasama si Elder Young, alam ni Leon na ang pag-unlad ng kalagayan ni Serena ay hindi naman masamang bagay. Sa pinakakaunti, ito ay mas mabuti kaysa sa nangyari kay Elder Young. Normal lang. Sinasabi mo na ito ay normal. Isinuka lang ng nanay ko ang lahat ng dugong iyon, for goodness sake. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Ngayon, gamitin mo ang buhay mo para bayaran ang nanay ko. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamao, at sinugod si Leon ng walang pakialam sa mundo. Tumigil ka, Jared, biglang utos ni Serena, at hindi na siya mahina gaya ng dati. Nanay, ikaw, ayos ka lang. Natigilan si Lily at biglang tumigil sa pag-iyak. Oo, ako nga. Tumango si Serena at umupo sa kama. Kaya mo, pwede ka nang maupo, inay. Laking gulat ni Jared na halos malaglag ang panga niya sa lupa. Dati nang mahina ang katawan ni Serena, at kahit ang pag-upo ay napakahirap para sa kanya kaya kailangan niya ng makakatulong para bumangon siya. Ito ay isang matinding pagbabago dahil nagawa ni Serena na umupo ng mag-isa nang hindi nahihirapan. Oo, hindi na tensyonado ang buong katawan ko. Bahagyang ginalaw ni Serena ang kanyang mga braso at napangiti ng may paghanga. Ako ay nakabawi na ako, Lily. Pwede mo ba akong tulungang bumaba para subukan kong maglakad? Mag-ingat ka, inay. Sa tulong ni Lily, bumaba si Serena sa hospital bed at unti-unting binitawan ang braso ng kanyang anak. Wala siyang oras para masanay dito, at nagpabalik-balik pa siya ng ilang hakbang sa harap ng kama ng ospital. Maliban sa bahagyang pisikal na kahinaan, ang kanyang kalusugan at paggalaw ay tila pareho sa mga ordinaryong tao. Si Lily, Jared, at Bowden ay nabigla nang makita nila iyong eksena. Maging ang dalawa pang pasyente ay natulala. Alam nila kung anong klaseng kondisyon si Serena, at ang katotohanang hindi man lang siya makabangon sa kama noon ay halos kapareho ng bahagyang paralisado. Ngunit si Serena ay maaaring bumangon sa kama at lumakad ng mag-isa pagkatapos matanggap ang ilan sa mga masahe ni Leon. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay walang kulang sa milagro. Lahat ay nataranta, at sila ay namangha. Ang pambihirang kakayahan ni Leon. Ako ay gumaling. Wala na ang sakit ko. Maraming salamat, Mr. Wolf. Thank you for curing me. Tuwang-tuwang pasasalamat ni Serena kay Leon. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay parang Diyos, Mr. Wolf. Salamat po, maraming salamat po.
Magiging mahusay kang benefactor sa aming pamilya sa kinabukasan. Napaluha si Lily sa excitement at paulit-ulit na yumuko kay Leon bilang pasasalamat. Si Jared naman ay sobrang nahihiya, at nakaugat sa lupa na may hitsura ng pagkataranta. Hindi niya akalain na mapagaling ni Leon ang sakit ng nanay niya. Nakakatuwa, nabastos niya si Leon kanina at kinuwestiyon pa niya ang medical skills ni Leon. The top of it, hinampas pa niya si Leon sa mata. Dahil napatunayang tama si Leon, namula ang mukha ni Jared sa hiya at hindi niya alam kung paano haharapin si Leon. Huwag ka lang tumitig sa kawalan, Jared. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Wolf. Saway ni Serena, dahil sa sobrang sama ng loob niya na halos kinagat ng kanyang anak ang kamay na nagpakain sa kanya. I'm sorry, Mr. Wolf. Bumalik sa katinuan si Jared at agad na yumuko para humingi ng tawad. Magpakita ng sinseridad, lumuhod at humingi ng tawad. Si Serena ay hinampas siya ng mariin. Sa isang kalabog, walang pag-aalinlangan na lumuhod si Jared kay Leon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang sarili sa mukha, at sinabing, Mr. Wolf, labis kong ikinalulungkot ang nangyari kanina. Hindi dapat ako nagtrato sa iyo ng ganoon kapag ang lahat ng iyong mabait na alok ay para mailigtas ang aking ina. I'm such a terrible human being. Labis ang pagka-guilty at pagsisisi ni Jared. Huwag kang pawisan. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang, ngunit umaasa ako na hindi ka kikilos ng padalos-dalos sa hinaharap. Alam ni Leon na hindi sinasadya ni Jared na suntukin siya. Hindi rin naman siya ganoon kadaling tao, kaya iniunat niya ang kanyang kamay para tumulong na tumayo si Jared. Hindi inaasahan ni Bowden ang gayong kapansin-pansing pagbabago sa sitwasyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit, at siya ay malamig na nanunuya. Huwag kang mag-abala na magpasalamat sa taong ito, Lily. Ang kalagayan ni Tita Serena ay nagpakita na ng mga positibong senyales pagkatapos na magamot sa aming ospital noong panahong ito. Nagkataon lang na ginawa niya ang pangwakas na paraan sa paggamot sa pamamagitan ng pangangapa sa paligid ng walang direksyon. Nagkakamali ka dyan, Bowden. Nakita nating lahat ito ng ating mga mata. Ang kalagayan ng aking ina ay hindi kailanman bumuti bago ito, at hindi man lang siya makabangon sa kama. Si Mr. Wolf ang nagpagaling sa kanya gamit ang kanyang pressure point na paggamot. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Medyo malungkot na sabi ni Lily. Oo, ito ay malinaw na ang kanyang paggaling ay dapat na kredito kay Mr. Wolf. Walang kinalaman ang ospital dito. Napakawalang hiya. Ang dalawa pang pasyente sa ward ay tumingin kay Bowden ng may paghamak. Hindi sila mga tanga, kaya malinaw sa kanila na binaluktot ni Bowden ang mga katotohanan. Mahalaga ba kung i-credit mo sa kanya ang paggaling ni Tita Serena? Napakahina ng kanyang katawan, at naisuka na lang niya ang lahat ng dugong iyon para sa hindi magandang dahilan. Ang ginawa niya ay maaaring isang lunas para sa mga sintomas sa halip na ang ugat na sanhi, at maaaring siya pa ang nagdulot ng ilan pang nakatagong mga problema sa kanyang kalusugan. Si Bowden ay hindi pa rin kumbinsido. Ito, nawalan ng salita sina Lily at Jared. Hindi nila maiwasang ibaling ang atensyon kay Leon, dahil nag-aalala sila na baka sila nga ang maging dahilan sa ilang mga nakatagong problema sa kalusugan ng kanilang ina. Tingnan mong mabuti ang kulay ng dugo. Ito ay itim, na may pahiwatig ng lila. Hindi yun normal na dugo, ngunit ang natitirang lason ay naiwan sa likod ng mga halamang gamot. Si Tita Serena ay umiinom ng ilang karaniwang halamang gamot sa mga nakalipas na buwan. Tumutulong sila sa pagpapalusog sa kanyang panloob na enerhiya at dugo, ngunit hindi sila ang eksaktong paggamot para sa kanyang mga isyu. Dahil doon, naipon ang ilan sa mga lason sa kanyang katawan, na naging dahilan ng paglala ng kanyang kondisyon, paliwanag ni Leon. Ang sitwasyon ni Serena sa tumpak na detalye. Nang gamutin niya si Serena gamit ang 6 Points of Faith method, hindi lang niya pinagaling ang mga komplikasyon nito kundi naglabas din ng mga lason, kaya ganap na gumaling si Serena. Nakikita ko, biglang natauhan si Serena at ang iba pa. Pagkatapos ay tila may naalala si Lily, at galit na tumingin kay Bowden.
Bowden, sinabi mo sa akin noon na ang mga halamang gamot na ito ay medyo mahal, at ang isang kurso ng paggamot ay nagkakahalaga ng pataas ng $300. Ngunit ang katotohanan ay, ang mga halamang gamot na ito ay makatarungan na karaniwang ginagamit para sa pampalusog na panloob na enerhiya at dugo. Wala itong anumang positibo na epekto sa katawan ng aking ina, at nakakapinsala sa kanya. Bakit hindi mo ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Well, napatulala si Bowden. Hindi niya pinangarap na ang kanyang maikling sandali ng kasakiman ay babalik upang kumagat sa kanya. Huwag kang makinig sa kalokohan ng lalaking iyon, Lily. Ang halamang gamot na ito ay naglalaman ng ilang karaniwang sangkap, ngunit may mga mahal na sangkap din. Ang punto ay ang ospital ay naniningil ayon sa isang nakapirming rate. Noon, ikaw at ang iyong kapatid ay kusang nagbigay nito kay Tita Serena din. Wala akong bahagi dyan. Pangangatwiran ni Bowden. Sa totoo lang, alam niya na ang herbal na gamot ay naglalaman lamang ng mga ordinaryong sangkap na panggamot, at ang pinakamagandang katangian nito ay walang iba kundi ang bahagyang epekto sa kalusugan ng pampalusog ng dugo at panloob na enerhiya. Bilang isang doktor na nagtatrabaho sa isang ospital, maaari siyang makakuha ng mataas na komisyon mula sa pagbebenta ng naturang gamot sa kanyang mga pasyente. Hindi ka panipaniwala. Si Lily at Jared ay lubusang nagalit, at hindi nila kinailangan ng maraming utak na malaman na may nangyayaring hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Bowden na aminin ang anuman ay nangangahulugan na wala silang ebidensya laban kay Bowden. Kahit na, ang magandang impresyon na mayroon sila noon para kay Bowden ay tuluyan ng nawala pagkatapos ng nangyari. Napakawalang hiya mo. Maaari ka bang maniwala sa kanyang kakulangan sa medikal na etika kapag ipinapasa ang mga sangkap ng basura bilang mahalaga para lamang lokohin ang kanyang mga pasyente? Hindi ka maaaring maging mas tama. Ang gamot na inilalagay natin ay malamang na pareho din. Ang iba pang dalawang pasyente ay nanunuya at tumingin kay Bowden na may higit na paghamak. Kasabay nito, lihim nilang ikinabahala iyon na sila ay nalinlang din ng ibang hindi etikal na mga doktor. Kalimutan mo na, Lily. Malaki ang naitulong sa atin ni Bowden sa panahong ito, at ito rin ang paraan niya ng pagpapakita ng kabaitan. Ilagay na lang natin ang bagay na ito at magpahinga. Ang aking sakit ay gumaling na rin, kaya hindi na ako kailangang manatili pa rito. Mag-impake na kayo ni Jared para makauwi na tayo as soon as I'm discharged, sabi ni Serena nang hindi tahasang sinisisi si Bowden. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay kapitbahay ng pamilya ni Bowden sa loob ng maraming taon, at hindi niya nais na masyadong malalim dito. Ma-discharge. Hindi ganoon kabilis. Tita Serena, mahigit $7,000 pa ang utang mo para sa pagpapa-ospital at pagpapagamot na mga gastos. Hindi ka makakaalis hanggat hindi sila nababayaran. Sabay-sabay silang pinigilan ni Bowden. Hindi namin magagawang mag-fork out ng ganoong kalaking pera, Bowden. Maaari mo ba kaming tulungang makipag-usap sa ospital at hilingin na bigyan nila kami ng palugit? Maaari tayong sumulat ng IOU sa ospital pansamantala, at babayaran namin ito kaagad kapag nakakuha kami ng pera. Nahihiya ang ekspresyon ng mukha ni Serena. Ang kanyang matagal na pagka-ospital ay natamo ng hindi maliit na halaga sa mga gastusang medikal. Ang ilan sa halagang iyon ay nabayaran sa tulong mula sa mga kamag-anak, habang ang iba ay salamat sa tulong ni Bowden sa pagbibigay ng garantiya sa ospital. Ang ospital, bilang paggalang kay Bowden, ay sinira ang mga panuntunan at pinahintulutan siya na magbayad pagkatapos magpagamot. Bagamat medyo malansa si Bowden sa gamot, hindi mapag-aalinlangan na tinulungan sila ni Bowden. Naiintindihan ko ang hirap na kinakaharap ng pamilya mo, pero hindi akin ang ospital. Natatakot akong nakatali ang mga kamay ko. Gayunpaman, mayroon ako isa pang solusyon. Ang mga mata ni Bowden ay kumikislap. Ibang solusyon. Naghihinalang tanong ni Serena. Tita Serena, maraming taon na tayong magkapitbahay. Mauuna lang ako sa iyo. Matagal ko nang gusto si Lily, and she's na nasa edad kung saan oras na para pag-usapan ang kasal. Kung papayag ka na pakasalan niya ako, babayaran ko ang mga gastos para sa iyo.
Maaari mo itong gamutin bilang doti ko sa kanya. Parehong sabi ni Bowden. Ano, hindi pwede. Hinding-hindi ako papayag dyan. Natigilan si Lily at agad na tumanggi. Si Serena naman ay nanatiling tahimik. Ang magkabilang pamilya ay kilala ng mabuti ang isa't isa, at kung si Bowden ay isang mabuting karakter at iminungkahi ang pag-aasawa ng may katapatan, malamang na isa sa alang-alang niya ito ng lubusan. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at hindi etikal na pag-uugali ng palihim niyang manipulahin ang mga materyales ng panggamot. Malaki rin ang kapintasan ng kanyang pagkatao, na pinatunayan na sinamantala niya ang kasawian ng ibang tao para gumawa ng labis. Hinding-hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa ganoong lalaki. Narinig mo siya, Bowden. Ang pag-aasawa ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang panghabambuhay na kaligayahan, kaya wala akong masabi rito. Binigay ito ni Serena ng diretsyo sa kanya. Si Jared ay hindi kasing mataktika ng kanyang ina. Malamig siyang ngumiti at bumulong, may nangangarap ng malaki. Bakit hindi mo tingnang mabuti sa iyong mga pagkukulang, Bowden? Ang mga hamak na parang wala kang karapatang makasama ang kapatid ko. Namula ang mukha ni Bowden, pagkatapos ay namula. Alam niya na ang pamilya ni Lily ay palaging may magandang impresyon sa kanya, at iyon lang dahil sinubukan niyang makakuha ng mga benepisyo mula sa mga gamot na iyon, at ang kanilang impresyon sa kanya ay naging 180 degree na pagliko. Sa sitwasyon pagdating sa isang ulo at magkabilang panig ay laban sa isa't isa, wala na siyang kawala. Pag-isipan mong mabuti, Lily. Isa akong doktor na nagtatrabaho sa isang malaking ospital, na may taunang sweldo na hindi bababa sa 30,000 dolyar. Mayroon akong bahay at kotse, at isang wave lang ng kamay ko, may mga babaeng umaaligid sa akin. Ikaw ay isang sekretarya lamang na nagtapos ng kolehiyo hindi pa katagal, at ang iyong buwan ng sweldo ay marahil sa paligid ng 600 dolyar lamang, sa pinakamataas. Ang iyong pamilya ay mahirap. Wala ka, at marami ka ring utang. Maswerte ka niyan. Attracted pa nga ako sa'yo. Bowden remarked na may mataas at malakas na ekspresyon. How dare you? You're shameless, Bowden. Maaaring mayroon kang bahay, kotse, at magandang trabaho, ngunit hinding-hindi ako magmamahal sa isang tulad mo. Namula ang mukha ni Lily sa galit. Nang maalala niya na minsan niya itong tretuhin na parang kapatid niya, wala siyang ibang naramdaman kundi dismaya sa puso niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Eksakto, sa maraming walang hiyang tao na nakita ko noon, hindi pa ako nakakita ng taong ganito kawalang hiya. Si Miss Summers ay isang magandang babae, at kailangan niyang tumingin sa salamin at maunawaan kung gaano siya hindi kaakit-akit. Paano kaya ang isang tulad niya ay karapat-dapat sa kanya? Nagtataka ako kung saan niya nakuha ang lahat ng kanyang pagtitiwala. Ang iba pang 2 pasyente sa ward ay naaliw sa kabangisan ni Bowden at ipinahayag ang kanilang suporta para kay Lily. Bowden threw a fit. Inilatag ko na ang mga kondisyon, Tita Serena. Kung hindi ka sumasang-ayon, kailangan mong bayaran ng 7,000 dolyar kaagad o tatawag ako ng pulis. Huwag mo akong sisihin kung arestuhin ka ng pulis dahil sa ginawa mong lumabas ng hindi nagbabayad. Pero, walang imek si Serena at ang 2 niyang anak. Ang pagkuha ng 700 dolyar ay sapat na mahirap, ano ang higit sa 7,000 dolyar? Saan sila kukuha ng ganoon kalaking pera? Saglit na nawala ng pag-asa ang 3 kaya hindi na nila alam ang susunod na gagawin. 7,000 lang yan diba? Tutulungan kitang magbayad, malamig na sabi ni Leon. Sinisikap mong maging tagapagligtas muli. Namumula ang mukha ni Bowden. Dahil lamang sa inilantad ni Leon ang kanyang paggamit ng mga karaniwang halamang gamot sa gamot ni Serena na pinilit siyang tumalikod sa gamot ni Serena. Sa pag-aakalang matagumpay niyang na-corner ang pamilya ni Serena sa pagpapasakop, hindi niya inaasahan na muli silang sasagipin ni Leon. May isip kung gaano kalaki ang galit niya kay Leon. Salamat, Mr. Wolf. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan. Ni hindi namin alam kung paano ka namin mababayaran pagkatapos mong pagalingin ang sakit ni nanay.
at talagang hindi namin matatanggap ang alok mo na bayaran ang mga medikal na bayarin, sabay tanggi ni Lily at tumanggi siyang tanggapin. Ang bait ni Leon, huwag kang mag-alala dyan, trituhin mo na lang itong pera na pinahiram ko sa iyo. Mababayaran mo ako palagi kapag may pera ka, sabi ni Leon sabay ngiti. Pero, nag-aalangan pa si Lily, walang pero, ang bawat tao'y mahahanap ang kanilang sarili sa kahirapan maaga o huli. Kung ako ang nasa kalagayan mo balang araw, gagawin ko na pahalagahan rin kung tutulungan mo ako, pang-aaliw ni Leon. Okay, salamat. Matingkad ang ilong ni Lily at nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Hindi na sapat ang mga salita para ipahayag kung gaano siya naantig sa nararamdaman. Mula nang makilala niya si Leon, tinulungan siya nito ng paulit-ulit na walang hinihinging kapalit. Ang kanyang kahangahangang katangian ay umalis nang. Malakas ang impact sa kanya. Nanumpa siya sa sarili na gagawa siya ng paraan para mabayaran ang kabaitan nito, kahit na kailangan pang ipagsapalaran ang buhay at paa niya para magawa iyon. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng nagmamadaling yabag ang tumunog, at ang nurse na umalis kanina ay nagmamadaling pumasok kasama ang direktor at ilang security guard. Ang direktor, na ang pangalan ay Edward Hoover, ay sumulyap sa sitwasyon sa ward na may nalilitong tingin. Dr. Suffield, sinasabi mo na ang isang pasyente ay nangangailangan ng emerhensyang paggamot. Anong nangyayari dito? Nakikita mo, Dr. Hoover. Hindi na mapahiya si Bowden at sinimulan ang kanyang paliwanag ng ganito, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang sakit ng pasyente ay gumaling at malapit na siyang palabisan sa ospital. Na-discharge. Mukhang natatandaan ko na mahigit $7,000 ang utang nila sa akin sa mga medikal na bayarin. Maaari silang ma-discharge anumang oras basta babayaran nila ng buo ang mga bayarin na iyon. Si Edward ay sa halip walang pakialam tungkol dito dahil ito ay isang normal na gawain para sa mga pasyente na ilalabas pagkatapos gumaling. Ako na magbabayad ng bayad. Narito ang aking card. Kinuha ni Leon ang bank card at inihagis sa mesa sa harap ni Bowden. Bumaba ang tingin ni Bowden sa amusement. Sa tingin mo ay maaari mong lokohin ang sinuman gamit ang tacky card na ito. Ano ang isang nakakalungkot na conclusion sa iyong engranding kilos ng pag-alok na magbayad para sa kanila? Akala ko ay mayaman ka sa pananalapi, ngunit ang totoo, ikaw ay dumi na mahirap. Dapat ay nalaman ko ito ng mas maaga. Maaaring hindi malaki ang $7,000 na halaga, ngunit isang ordinaryong sekretarya tulad mo na may buwanang sweldo na $200 ay hindi maaaring gumastos ng ganoong kalaking halaga nang hindi kumukurap. Mapanuksong tumawa si Bowden. Ang card na inilabas ni Leon ay may magarbong hitsura, na may mga salitang, Supreme Card, na nakalimbag sa kanang sulok sa itaas. Pag tiningnan ito ay mas katulad ng saloon membership card kaysa sa bank card. Anong uri ng tanga ang magbabayad ng mga bayarin sa ospital gamit ang isang saloon membership card? Pinilit ni Bowden na pigilan ang sarili mula sa pagtawa na parang baliw. Si Serena at ang kanyang dalawang anak ay nalilito at nagpalitan ng nalilitong mga tingin sa isa't isa. Wala silang ideya kung anuman ang sinubukang gawin ni Leon. Oh, shot it, mayabang kang snob. Hindi ba ito ay isang pares ng mga grants? Bakit mo iniisip na hindi ko kayang kunin ang ganoong uri ng pera? Si Leon ay malamig na tumitig kay Bowden. Si Elder Young ang nagbigay sa kanya ng bank card na iyon. Sinabi ni Elder Young na naglalaman ito ng mga $1.5 milyon, at hindi nakala ni Leon na magsisinungaling sa kanya ang matanda. Tama na sa katigasan ng ulo mo. Hindi ba halata na wala kang masyadong pera? Kunin mo ang iyong tacky salon membership card at umalis ka na dito. Si Bowden ay may hitsura ng paghamak habang dinampot niya ang bank card at itinaas ang kanyang kamay upang ihagis ito sa mukha ni Leon. Hawakan ang pag-iisip na iyan. Agad namang pinigilan ni Edward si Bowden. Kinuha niya ang bank card para sa mas malapit na inspeksyon at kaagad na napagtagumpayan ng sorpresa. Mula sa kanyang malawak na kaalaman, mabilis niyang nakilala na ito ang Supreme Card na inisyu ng River City Bank. Ang River City Bank ay ang pinakamalaking pribadong bangko sa Springfield City.
Nakikipagtulungan ito sa maraming mga bangkong pag-aari ng Estado upang magkasamang magtayo ng pribadong serbisyo sa pagbabangko para sa komunidad na may mataas na paggastos. Ang mga bangkong pag-aari ng Estado ay karaniwang may mga paghihigpit sa mga paglipat ng mataas na halaga at mga online na transaksyon, na higit pa o mas kaunti na walang abala para sa mayayaman. Walang mga paghihigpit ang River City Bank sa bagay na iyon, dahil nakatuon ito sa paglilingkod sa mga makapangyarihan, maimpluwensyang, at napakayamang individual. Ang pinakamababang threshold ng kanilang mga transaksyon ay karaniwang hindi bababa sa ilang milyon. Karaniwang ginagamit ng mayaman at makapangyarihang pamilya ng Springfield City, malaki man o maliit, ang mga card na ibinigay ng River City Bank. Higit pa rito, ang mga card ng River City Bank ay nahahati sa 4 na tier, kung saan ang pinakamataas ay ang Supreme Card. Alam na alam ni Edward na pagmamay-ari lamang ni Leon ang Supreme Card na iyon dahil kamag-anak siya sa isang maimpluwensyang pamilya, marahil kahit direktang inapo ng nasabing pamilya o isa sa kanilang mga kilalang kakilala. Ang card ay isang simbolo ng katayuan at kapangyarihan. Ano ang nangyayari sa iyo, Dr. Hoover? Isa lang itong hangal na membership card para sa isang salon. Bakit ka nag-e-entertain sa isang mahirap na katulad niya? Napangisi si Bowden. Ikaw bastos na munting tanga. How dare you disrespect one of the elites? Sinusubukan mo bang hukayin ang iyong libingan? Malaya kang gawin ito kung ikaw ay gusto mo, pero huwag kang maglakas loob na kaladkarin ako dito. Nagalit si Edward at binigyan ng isang mahigpit na sampal si Bowden. Dr. Hoover, bakit? Bakit mo ako sinaktan? Tinakpan ni Bowden ang masakit na pisngi at natigilan sa sampal ni Edward. Dahil deserve mo ito. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay isang saloon card? Ito ang Supreme Card na inisyo ng River City Bank. Si Edward sinabi ng nakangisi. Ano? Ang Supreme Card ng River City Bank. Paano ito posible? Bakas sa mukha ni Bowden ang pagkatulala. Ang pangungusap na iyon ay parang kulog mula sa wala at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Maaaring hindi niya nakita ang mga card ng River City Bank dati, ngunit narinig niya ang tungkol sa bangko mismo. Alam niya na sino mang karapat-dapat na gamitin ang kanilang mga bank card ay halos tiyak na mula sa mataas na uri. Ang isang maliit na panahong doktor na tulad ni Bowden ay hindi kailanman kayang bayaran o saktan ang mga ganyang tao. Hindi niya inaasahan na si Leon, isang mahirap na bata ay makakagawa ng card mula sa River City Bank, at ang pinakabihirang Supreme Card noon. Maaaring isipin ng isa kung gaano katakot si Bowden. Sir, pwede ko po bang tanungin ang apelyido mo? Paano kita mapaglilingkuran ngayon? Ngumiti ng matamis si Edward kay Leon. Tumango pa siya at yumuko sa sobrang humble at respectful na paraan. Ang apelyido ko ay Wolf. Hindi mo ako kailangang pagsilbihan. I do have a suggestion for your hospital though, tinuro ni Leon si Bowden na hindi umimik sa kanyang mga salita. Doktor, gumagamit si Suffield dito ng mga karaniwang herbal na materyales para maghanap ng personal na pagpapayaman. Siya ang naging sanhi ng kalagayan ng kanyang pasyente na lumala, at wala siyang etika sa medisina. Umaasa ako na gagawa ka ng mahigpit na aksyon laban sa kanya, baka masira niya ang reputasyon mo sa ospital. Totoo ba iyon? Namula ang mukha ni Edward. Ang mga doktor na nagbebenta ng mga gamot sa pangangalagang pangkalusugan sa mga pasyente para sa dagdag na pera ay hindi ganap na hindi naririnig sa kanyang ospital. Ngunit sa pangkalahatan ay hindi siya nakikialam sa gayong mga gawain hanggat ang mga doktor ay nagbebenta ng mga gamot na kapaki-pakinabang sa mga pasyente. Si Bowden, gayunpaman, ay tumawid sa linya. Ang gamot na walang habas niyang isinusulong sa kanyang mga pasyente ay hindi lamang walang silbi kundi nakakasama din. Hinding-hindi papayag si Edward at ang pamunuan ng ospital sa mga ganitong insidente. Kabanata 50. Hindi. Dr. Hoover, I can explain. Ang gamot na ibinebenta ko sa aking mga pasyente ay kapaki-pakinabang. Hindi sila nakakasama. Natarante si Bowden at sinubukang magpaliwanag, ngunit muli, wala ni isa man sa kanyang mga paliwanag ang napigilan. Kung tutuusin, isang taong may mataas na katayuan.
Tulad ni Leon ay walang dahilan upang gumawa ng mga maling akusasyon laban sa isang hamak na tulad niya. Ayoko nang marinig ang anuman nito. Natanggal ka na, epektibo ka agad. Umalis ka na, Bowden. Galit na hinampes ni Edward ang mesa. Hindi, Dr. Hoover, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Humagulgol at nagmamakaawa si Bowden habang gumagapang siya sa paanan ni Edward. Lumayas ka. Security, sipain mo siya palabas ng building, please. Sinipa ni Edward si Bowden. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ng mga security guard si Bowden at kinaladkad siya palabas. Kahanga-hanga. Talaga, karapat-dapat dito ang mga unethical vermin na tulad niya. Napakasayang makita ang kanyang pagbagsak. Nagpalakpakan ang dalawa pang pasyente sa ward at nag-cheer. Pwede bang maghintay ka muna, Mr. Wolf? Aasikasuhin ko kaagad ang mga pamamaraan ng paglabas ng pasyente. Napangiti si Edward ng magalang at lumakad palayo dala ang bank card ni Leon. Pagkaalis nung lalaki, nagkatinginan sila Lily at Jared noon, paakyat kay Leon at lumuhad ng may katok. Anong ginagawa niyong dalawa? Natigilan si Leon. Mr. Wolf, napakalaki ng naitulong mo sa amin, at wala kaming ibang maibibigay na kapalit maliban sa aming pagsamba. Sina Lily at Jared ay sabay na yumuko kay Leon sa isang taos-pusong pagpapahayag ng pasasalamat. Ikaw at ako ay mga kasamahan, Miss Cameron. Itinuturing kong magkaibigan din tayo, at ang mga kaibigan ay dapat palaging nasa likod ng isa't isa. Hindi mo na kailangang pumunta ng ganoon kalayo. Sumugod si Leon para tulungan sina Lily at Jared na makatayo. Ikaw ay isang mabuting tao, binata. Ang mga taong mabait na tulad mo ay isang hiya sa lipunan ngayon. Masayang pinuri ng dalawa pang pasyente si Leon. Masyado kayong mabait, medyo nahihiyang ngumiti si Leon. Alam niya na likas sa tao ang maging mabait, at hindi siya espesyal dahil marami ng mabait na tao sa mundo. Bata, sana hindi ka mag-isip kung hihingi kami ng pabor. Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayang medikal, kaya't iniisip namin kung ikaw nga ay okay lang ba sa pagtrato sa amin. Oo, ibabalik namin ang iyong pabor sa uri. Mababayaran ka namin sa pagpapagamot sa amin. Umaasang nakiusap ang dalawang pasyente. Wala kang kailangang bayaran. I can help check your condition if you trust in my ability, nakangiting sabi ni Leon. Tuwang-tuwa ang dalawang pasyente. Sa uri ng mga kasanayang medikal na mayroon ka, magtitiwala kami sa iyo. Mas masaya kaming makatanggap ng paggamot mula sa iyo. Sunod-sunod na kinuha ni Leon ang kanilang pulso. Ang kanilang kalagayan ay hindi gaanong malala kaysa kay Serena. Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng impeksyon sa baga na nagdulot ng paninikip ng dibdib at igsi sa paghinga, habang ang isa ay may mga problema sa tiyan at nahirapang kumain. Gumawa si Leon ng ilang pressure point na paggamot para sa kanila, at nagsulat ng isang reseta na tiyak sa kanilang kondisyon, at sinabi sa kanila na ang kanilang malapit na paggaling sa sakit basta't iniinom nila ang mga gamot ayon sa kanyang reseta. Salamat! Ang dalawang pasyente ay labis na nagpasalamat sa kanya at inilagay ang reseta. Bibigyan ko rin ng reseta ang nanay mo, Miss Cameron. Medyo mahina pa ang kanyang katawan, ngunit kung kukuha ka ng aking herbal na reseta sa oras sa mga susunod na araw, ang kanyang paggaling ay mas matatag at babalik siya sa pink of health sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Leon, sumulat ng reseta, at ibinigay kay Lily at Jared. Hindi sapat ang pasasalamat ng magkapatid sa kanya. Hindi nagtagal, tinulungan sila ni Edward na matiyak ang maayos na paglabas ni Serena sa ospital. Umalis na siya, ang kanyang mga anak, at si Leon na magkasama sa ospital. Nang nasa labas na sila, huminto si Lily ng taxi at saka tinulungan ang kanyang ina sa pagsakay sa sasakyan sa tulong ni Jared. Bago sila umalis, pinilit ni Lily na yayain si Leon sa kanyang bahay para maghapunan bilang pasasalamat sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Leon. Isinaalang-alang ni Lily ang paglabas ng kanyang ina sa ospital at naramdaman niyang medyo abala para sa kanya na kumain ng hapunan kasama sila. Sa huli, tinanggap niya ang kanyang pagtanggi at nagpasya na imbitahan siya muli sa ibang pagkakataon.